Hello guys, good evening. Hoping you're always in the best of your health. Um, Malapit na ang eleksyon. So don't forget, ang ating iboboto ay pro-Philippines, pro-Filipino people sa ating 120 million Pilipino, pro-Philippine territories, and also, do not forget, pro-Philippine Constitution. Huwag po nating iboboto ang mga pro-China. Kasi hindi naman part ng Philippines ang China. Hindi naman natin bansa ang China. At walang pakialam ang China sa Philippines dahil hindi naman bansa ng China ang Philippines. So, ay pinapakalat nila yung pera nila sa mga DDS supporters na maka-China kasi para gumawa ng mga fake news, mga misinformation. Kaya maging mautak tayo sa darating na eleksyon, huwag nating iboboto yung mga pro-China. Kasi yung mga DDS na mga pro-China, ginagamit lang nila yung China kasi binabayaran sila ng China para gumawa sila ng fake news, para magpakalat sila ng misinformation about the Philippines, about the Filipino people, about sa nangyayari dito sa Pilipinas. At gusto nilang magulo ang Pilipinas dahil si BP Sara ay pro-China. Kaya pag pinost nila yung mga fake news nila, mga misinformation nila, at mga kasiraan sa ating President Bongbong Marcos, babayaran sila ng China kasi gusto ng China yung nagkakagulo-gulo. Kamukha nung ginawa nila kay Duterte. Yung Smartmatic, galing sa China yun. Hindi nga natin alam kung totoo yung nilabas na resulta ng Smartmatic kasi pro-China yun. Ang alam ko, ang nanalo dyan si Mar Rojas. Pero ang pinalabas ng Smartmatic ay si Duterte. Kaya gano'n na lang ang pagsunod ni Duterte sa China. Natandaan nyo yung pastillas gang na magbabayad ng 10,000 yung mga Chinese people, bawat isang China, 10,000 pesos para makarating sila sa Philippines. Umabot na ng 200,000 or 300,000 na pastillas gang na from China pumunta sa Philippines. Hindi ko lang alam kung nasa na yung 300,000 na yun na gumawa ng mga fake birth certificates, fake passport para hindi makitang Chinese sila para ipakilala kunyari Pilipino sila. Kaya siguro pinalaganap yung EGK, patayan sa 30,000 ng mga Pilipino kasi alam ni Duterte na may kapalit na nandyan na yung 300,000 na Chinese. Kahit na pagpapapatay niya yung mga Pilipino, meron namang kapalit na 300,000 na Chinese. Kaya minsan iniisip ko nga rin, baka kontsabahan ng China at ni Duterte yung EGK na patayin yung mga user. Kasi alam naman natin na ang policy ng drug wars na save the user and jail the pusher and the drug lords.
Bakit nung panahon ni Duterte, ang nangyari kill the user and save the pusher and the drug lords. Yung mga drug lords na yan, sila Michael Yang, Peter Lim, yan ang mga drug lords, mga economic advisor pa ni Duterte. Doon mo makikita na yung drug lords ligtas dahil binibigyan ng proteksyon ni Duterte. Anong klaseng drug war yan na dapat yung mga drug lords pinapakulong, pinaparusahan, kinukulong. Pero ang ginawa ni Duterte, ginawa pang economic advisor. Sinasave niya yung mga drug lords. Yung pala, yung sa magnetic lifter, ano pala yan? Mga drugs, 6 billion drugs, 6 billion halaga ng droga, kila Pulong at Mans curfew, according to the Chief of Custom. So, doon mo makikita na talagang ang fake yung drug war. So, diyan mo makikita anong klaseng presidente si Duterte na imbis na bigyan niya ng proteksyon ng Pilipinas. Bakit ang binibigyan niya ng proteksyon? Yung mga drug lords, katulad ni Peter Lim at Michael Yang. Pero yung mga Pilipino na user, imbis na save the user, ginagawa niya, kill the user. Doon makikita na hindi patas at hindi naayon sa saligang batas yung ginagawa ni Duterte at hindi rin naayon sa rule of law. Kasi dapat dadaan yan sa husgado tapos gagawa ng decision yung judge kung talagang may kasalanan yung mga user na yan. At wala naman tayong death penalty para patayin ni Duterte yung mga drug user na ipag-utos ni Duterte na patayin, di ba? Wala naman yan sa ating saligang batas. Bakit ganun kasalbahe ang desisyon ni Duterte sa mga Pilipino, sa mga botante. Imbis na dapat magsasalamat siya sa mga botanteng Pilipino dahil kundi dahil sa mga botanteng Pilipino, hindi siya mananalo bilang President of the Philippines. Pero nung nanalo siya, ang binigyan niya ng importansya, imbis na mga Pilipino ang kanyang suportahan, ang kanyang tulungan, or dapat maka-Pilipino siya, hindi. Maka drug lords. Ang binibigyan niya ng protection ay hindi mga Pilipino, kundi mga Chinese drug lords. Ang mukha ni Peter Lim at Michael Yang, di ba? Doon mo makikita yung ginawa niyang protection, maka-China, di ba? Kaya hindi makatwarungan si Duterte. Kaya nga nagtataka ako, dahil mga DDS na sumusuporta kay Duterte. Yung pala, kaya pala sinusuporta si Duterte. Kundo, dahil bayaran din sila ng mga Chinese para magpakalat sila ng mga fake news, misinformation at siraan ng ating presidente, Bongbong Marcos. So, wag nating hayaang manaig ang kasamaan. Dapat makabutihan ang manaig. Iboto natin sa next election ay pro-Philippines. Huwag tayong boboto ng pro-China. Yun lang po. Good night. Bye-bye. Always live your life to the fullest. Good night.